So, ayan pa yung aking testimony. Ang aming pong family, yan po, meron po akong limang anak, and then, yung aking asawa po, isa ng government employee, isa po siyang army. Ayan, so, ang background ko po, dati po akong online seller. Yan, and then, nahinto lang po siya ng pandemic dahil po, di ba, lahat po ng mga negosyo before is nag-close and then lahat ng transportation is natigil. Yes. So, yan po yung nangyari kaya po na-stop tayo. Paano mo ba nakilala or nalaman yung ating pure organic barley? Pamilya po ba sa gallbladder stone? Yes. O bato sa abdo? Yes. Karaniwan kasi nasakit ng mga Pinoy, bato. Yung kidney stone, di ba? Yung mga stone. So, yun po yung aking testimony. So, nagkaroon po kasi ako ng gallbladder stone. Before pandemic, lagi po akong hospital. Di ba? Government employee yung asawa mo, di ba? So, yun po, lagi tayo ng hospital kasi sobrang pananakit ng tagiliran. Masakit po yung tagiliran ko and nagpapa-inject po tayo lagi ng pain reliever. Kasi yung tablet, hindi na po kaya. Pag nananakit po yung tagiliran ko. And then, ang nararamdaman ko po kasi sa kanya, pag ganyan na po, pag malamig, pag December, ayan na, nervous na ako kasi sasakit na po dito siya. And then, lahat ng parang nang kinakain ko, nandito lang. Pag sumakit yung tagiliran ko, diretso siya sa likod. Ganun po yung nararamdaman na may gallbladder stone. And then, nung pandemic, may worse nangyari. Siyempre, pag nagkakasakit tayo, pag government employee yung asawa natin, nakadeploy sa ibang lugar, kami mga misis, sarili namin dadalhin namin sa ospital. Tama? Yes. So, ayan po, sarili ko lang din dinadala ko sa ospital. Ako lang So, yun po. Inaala natin na nung pandemic, sobrang sakit. Hindi na po ako halos makahinga. Hindi na ako makalakad. Kasi pumasakit na talaga siya sobra. Dinala na naman tayo sa madaling salita. Kaya lang sabi ng doktor sa ospital, hindi tayo pwedeng i-admit. Bakit? Kasi di ba pupuso yung COVID. Maaari lang tayong makawa ng COVID-19 noon po. And then, kahit saan lang private, public, hindi ka ma-admit. So, ibig sabihin, hindi tayo na-admit, naresetahan lang tayo ng doktor ng pain reliever. Kasi, yung bato ko po, 2.6 cm na siya. Hindi na siya pwedeng i-flash kasi pag pinilit ko siyang i-flash, pwede siyang magbara. And then, pag nagbara siya, puputok na po siya. Mas delikado. So, for operation na po talaga siya. So, yun nga po, sabi ng doktor, umuwi na lang ako, bumalik ako ng ospital, pag nilalagnat na ako, at saka naninilaw na. Yun po yung gusto ng doktor, para i-admit lang ako. Kasi hindi nga po pwedeng i-admit basta-basta before. Di ba po maraming mga test pang gagawin sa'yo. So, yung sa madaling salita, naratay tayo sa higaan, nagtiis tayo. Naratay ako lang sa higaan, alam niyo po ba, mag-iisang linggo. Hindi po ako nakahiga. Yung diretso. Nakasandal lang po ako, may mga unan sa tagiliran, mga tagiliran, tsaka sa likod. Ganun lang po yung, nakahiga lang po. Akala ko nga mamamatay na ako wala nang hospital tatanggap Diba po? Yun po yung pakiramdam ganun kasi sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nag-my day ako. Then, before ako mag-my day, pala niyan, kwento ko lang, nag-pray ako. Siyempre, lagi naman ako nag-pray, gabi-gabi naman. Nag-pray talaga ako kasi hindi ko na kaya. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, kasi hindi ko na kaya Bigyan niyo po ako ng maaaring makagamot at makatulong sa nararamdaman ko. So, minaytay ko po yan. And then, may nabasa rin akong verse doon sa Bible, sa Romans, na yung may mga sakit din, lumamit yung Roman na, basta yung isang Romano, yung kanyang alipin kasi, may sakit. Tapos, inilapit niya yun kay Lord. Sabi niya, sinabi niya doon kay Lord na, parang pagkakasabi niya doon sabihin mo lang, nagagaling yung alipin ko, gagaling siya. Diba? Yung grabe na lang yung pananampalataya nung Romanong yun kay Lord. Kaya sabi ko, Lord, kung sila nga nakaya nila,
Di ba? Yung gano'n na lang yung pananampalataya niya. Gano'n din po ako. Sinusurrender ko na po sa inyo. Pagagalingin niyo po ako. And din po yun sa Roman 8:13, mababasa niyo po yan. Minaygay ko po yung nasa hospital ako, nakita po nung kumari ko, yung aking mind. Sabi niya, Mari, ano nangyari sa'yo? Tapos, yun po, sinare ko sa kanya, alam niyo po, pinadalhan niya ako ng isang box ng barley. Grabe. Sabi ko, wala pa po akong, hawak na pera. Kasi nahinto nga po yung aking negosyo kasi pandemic. And then, sabi niya, sige, bayaran mo pagsahod niyo. Wala pa po kasi kanyos na tsaka 20. Yun lang po yung tinake ko. Tinuloy-tuloy ko, tapos bigla pong nagka-promo. Kaya po ako naka-join. Tinuloy kasi, ang habol ko lang talaga, gumaling po ako. Tinuloy-tuloy ko po yung pag-take natin ng barley. Nakikita niyo po ang payat-payat ko dyan. Ngayon nagtaba ko na kasi healthy na ako. Hindi na po tayo, enjoy, hindi na tayo nakuperahan. Hanggang wala na po siya. And dahil anong sintomas na meron kang gallbladder stone, wala na po akong nararamdaman. Wow! Lahat po ng bawal, nakakaano na lang. Bakit? May pangontra ako, may barley. Ayan po yung aking palakto na rin. Yan po, yung nakikita niyo po ang payat-payat natin yan. Kasi, ang kinakain ko na lang dyan, kulang na lang, kanin at saka tubig. Walang kahit na anong maalat kasi bawal. No? Next po. So, achievements doing this business, kasi nga nakita ko yung maganda yung naging resulta ng party sa akin. Sabi ko, mukhang pera po ako. Totoo lang. Hindi. Kasi, pag sinabi kasi, hindi naman kasi ibig sabihin na government employee asawa mo, pera. Maganda lang uniform. Pero wala? Pera. Lalong nasa loob to, hindi na ako nakalis eh. Diba po? So ako bilang isang mami na nasa bahay lang, at ayaw naman pagtrabuhin, lagi ako nag-iisip ng pwedeng pagkakitaan. Nakita ko nga po yung opportunity na share po sa akin ni Miss Jen. Sabi niya, Ron, bakit hindi mo nalang i-business yung barley? Kasi naging maganda yung resulta sa iyong barley. So hindi na po ako nagdalawang isip na gawin yon. Kasi bakit? Kasi sila, walang trabaho. Yung asawa niya, wala rin trabaho. Ang ginagawa lang po, I am worldwide. Nakapagpatayo ng sasakyan, nakasrot sila ng sasakyan, nakapagpa-renovate sila ng sasakyan. Wala, kilala ko sila kasi. Batchmates ko po yung babae, high school, tapos po yung lalaki, naging batch ko siya nung college. Wala talaga, as in. Walang makaingan makabili ng sasakyan at saka na makapagpatayo ng bahay. Pero nakita ko talaga na nagbago yung buhay nila. Kaya hinap ko yung opportunity. Kaya, dahil sa pag-share po natin ng business or opportunity sa ibang mga tao, ayun po, nakakapagpadala na tayo ng mga barley local and abroad po. And then, ayan, share ko rin lang po ito, no? Sa isang online seller, 300K, kinita ko po yan dyan is one day. Wow! Mapato. Kasi po, sa pagiging online seller, kikitain po yan, siguro mga isang taon mahigit. Kasi ang tubo lang naman sa mga divisory items, 10, 20 eh. Pag kuripot pa, tawaran ko pa 5. So yun po, kinita natin yan ng 300K. At ayan po, kung paano po yung kinita, tanongin niyo po dun sa nag-invite sa inyo. And then, ayan, nakakasama na rin po tayo sa mga top sa dito sa company natin. Nung high school ako, at elementary ako, or nung college ako, hindi ako nakapasok kahit anong top. Pero dito nakakasama na tayo sa mga top sa business na recognize tayo. And alam niyo po, naging summer elite certificate tayo. Achievements ko po dito is hindi ko inaakala na magkakaroon po kami ng sasakyan. Kasi ngayon asawa ko taga-London. Ayan, yan po, nalilabas ko natin yung sasakyan. Business. And hindi ko inaakala kung ito-drive ako ng Corvette. Pero dito sa I Am Worldwide, talagang posible po lahat. So, next. And then, share ko lang din, under my team, may dalawa na rin pong car achiever. Wow! Ay, isa na pong susunod. Wow! Yan. So, i-share lang po ko sa inyo Bible verse na iwanan ko po sa inyo and then quotes.
sabi nga po dito, your health is an investment, not expense. Totoo naman po. Talagang kailangan, talagang kayamanan natin is kalusugan. Paano tayo makakapagtrabaho? Paano natin maalagaan yung mga anak natin kung may karamdaman tayo? Diba? Kaya dapat lagi, habang maaga pa ba, dapat tayo mag-invest tayo. Kasi lahat ng ini-investan natin ay ibang tao, hindi tayo sure kung tutulungan din tayo pabalik. Kaya dapat tayo pala magtalaga sa ating sarili. Then, Mateo 21:22, ito po yung verse na iwanan ko sa inyo. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Di ba po? Yan na po yung nangyari sa akin. Nanalig na ako kay Lord na papagalingin niya ako. Gumaling po ako. So, yun lang po. Tawa po ay na-inspire po kayo sa testimony ko. Yun lang po. Ayan!